Okay na? Wait, i-record ko pa. Okay. Ayan po. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po muli sa Psalms Prayer Warriors, and we are praying soldiers and loving messenger souls. At ako po ang inyong host presider, si Sister MJ Rason. At nais po din namin batiin at pasalamatan ng mga kasama natin ngayon, lalo na po sa mga nanonood sa ating pong Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at paglaan ng oras upang makasama namin kayo sa special na programang ito. Tunay pong napakagandang pagkakataon na sama-sama tayong mapalapit sa Panginoon at mapalakas ang ating pananampalataya. Ang ating pong team ngayong araw ay Peace Above the Storm, Portraits of a Mother's Faith, at ang ating pag-aaralan at pagninilaya ngayong araw ay napakagandang topic na Mother's Grace in Graying Years. Isang paalala ng pagmamahal, sakripisyo, katatagan, at pananampalataya ng isang ina habang siya'y tumatanda. At bago po tayo magpatuloy, nais ko pong ibahagi ang isang verse na tunay na konektado sa ating topic ngayong araw na to. Ito po ay galing sa Proverbs 31 verse 25. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Ayan po. Napakaganda po ng verse, no? Tunog pa lang ng verse na to, ramdam na natin ang lakas at biyaya ng Diyos. Sa kabila ng pagod, pagsubok at pagtanda, nananatili pa rin ang kanyang pagmamahal at pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po ngayong araw, ihanda po natin ang ating mga puso at tanggapin ang mensaheng nais iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin. Muli po, welcome po sa atin lahat at naway pagpalain tayo ng Panginoon sa buong programa na ito. At ang ating pong mga participants ngayong araw na to, May 28, 2026, ang ating pong opening prayer ay pagkakaloob ni Sister Minda Arienda. Ang ating pong musical offering, pagkakaloob ni Sister Ampi Garcia. At ang ating pong speaker, walang iba po, si Sister Maria Victoria Filomeno. Ang ating pong appeal song ay pagkakaloob ni Sister MJ Rason. Ang closing prayer ay pagkakaloob po ng ating pong speaker. At mamaya po, pagkatapos po ng kanyang mensahe, pwede po tayo magtanong about sa ating pong topic at pwede din tayo mag-share ng mga short reflections. At yun po ay papasilitate ng inyo pong host, presider. Ayan po. Ang ating pong intercessory prayer, pagkakaloob po ni Sister Nida Cruz. At eto na po. Babatiin po natin lahat ang mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan, unang-una po sa aking screen. Andyan din po ang napakaganda at butihing asawa ng ating pong si Kuya Benny, si Brother Benny Pelomeno, si Ate Neng Pelomeno. Andyan din po ang ating magandang si Ate Nisita, Katoliko. Ayan, bakit pa straight na straight ang buhok ni Ate Nisita? And of course, andyan din po si Sister Jenny Valdez, andyan si Sister Nika Abaw, of course. Ang ating pong napakabait na asawa ni Pastor Sariola, si Ate Connie Sariola, and of course, ang ating pong golden boy, si Sister Ampi Garcia, ang ating pong si Ate Minda Arienda, si Sister Maria Teresa Lightong, and of course, si Sister Rosen Puno. Andyan din po ang ninang ng Psalms Prayer Warriors, ang butihing asawa po ng ating po si Pastor Ray Torres, si Ninang Irene Torres, and of course, andyan din po ating muse, si Ate Annie Barrios, si Ate Isa Abogade, andyan din po si Sister Mayflor de los Santos, and of course, welcome po natin ang ating pong kapatid from Bataan, si Ate Lolit Siskon. Welcome po Ate Lolit. Ayan, and of course, si Sister Langging from Japan, at si Ate Wilma Kadaig. Ayan po. Ibigay na po natin ang ating pong opening prayer. Sino po ba naka-assign sa opening prayer? Si Ate Minda. Ate Minda, opening prayer. Okay po, okay na. Opo. Okay na, okay. Let us pray. Pagila namin Diyos, manalangin kapangyarihan sa lahat. Salamat po muli Ama sa pagkakataong ito na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin upang kami ay muling mag-aral ng inyong mga salita. Hihingi po kami ng tulong sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo sa isang babaeng inyong gagamitin na aming tagapagsalita sa pangunguna po ni Sister Filomeno. Ang inyong Holy Spirit ang siyang mga siwa sa kanya
higit na maunawaan ng bawat isa sa amin ang aming pag-aaral na ito sa pamagitan ng inyong dakilang karunungan. Tulungin din, O Diyos, ang aming mga gadgets na aming gagamitin upang ito ay walang problema hanggang sa pasimula, hanggang sa kami ay matapos. Patubayan niyo po, O Diyos, ang lahat ng mga nakikinig, ang lahat ng mga nanonood upang magkaroon din sila ng mga blessings na nagmumula sa inyo. Salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming dalangin. Ipatawad, O Diyos, ang aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maraming salamat po, Ate Minda. Ibigay na po natin ang ating pong musical offering, Sister Ampie. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine.
Amen. 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 Napakaganda ng awit, ano? Ayan. Thank you so much, Amen. Sis Api, sa magandang awit. At bago ko po ibigay sa pagpapakilala po sa ating pong speaker, batiin ko po na yung mga humabol. Ayan po, may humabol pa po ba? Ayan. So, ibigyan na po natin ng pagkakataon sa magpapakilala po sa ating pong speaker. Ate Neng. Hello Ako po mga kapatid. natatawa ako, Ate Neng, ha? Okay, go. Huwag ka tumawa. Magandang umaga po mga kapatid. Nandito po sa Pilipinas. Ganyan din po ang mga nasa ibang bansa. Magandang gabi po sa inyo dyan. Saan mang dako po ng mundo, ang oras ang ating kinalalagyan sa mga oras na ito. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil muli ay nandito po tayo sa Psalms Prayer Warrior upang mag-aral po ng kanyang mga salita. Mga kapatid, magko-confess po ako sa inyo. Talaga pong hindi po ako marunong magsalita. Sa totoo lang po. Sinabihan ko po ang aking asawa. Sabi ko pa, pwede ba ikaw ang magsalita para sa amin? Sabi niya, bahala ka. Marunong ka na, matanda ka na. Sabi niya ganon. Kaya mo yan. Pero iniisip ko, ano ang sasabihin ko sa inyo mga kapatid? Kasi talagang, diyan ako talaga hindi ako marunong talagang magsalita. Aaminin ko sa inyo. Kaya naisip ko, ipasa ko na lang sa isang mabuting tao ang ang bagay na ito ng pagsasalita para po maintindihan natin ang ating topic sa umagang ito. Siya po ay isang mabuting ina, mabuting kapatid, mabuting asawa. Magaling po siya marami pong mga bagay na magaling siya. Alam ko na pinagsisikapan niya ang lahat ng mga bagay upang mapaunlad ang kanyang talento. Marami pong talento ang babaeng ito. Siya po ay magaling mag-bake. Kung di niyo po nalalaman, magaling po siyang mag-bake ng cake. Napakasarap po niyang mag-bake. Subukan niyo po mga kapatid kasi nung una ko siyang makilala, hindi ko po talaga siya kilala. Ang kilala ko po talaga yung kanyang asawa. Kasi ang kanya pong asawa ay naging student culture po ni Brother Benny dun sa Angeles. Mga talubata pa lang po sila noon. Naging student culture po ni Brother Benny ang kanyang mahal na asawa. Tapos nung makita ko siya doon sa Singalong Church, nakita ko may mga dala siyang cake. Sabi ko, ang galing naman ito, ang sarap. Nagpaluto ako sa kanya. Magaling talaga siya magluto po mga kapatid. At hindi lang po siya magaling magluto, magaling din siya kumanta. At pinagsisikapan niya po talaga lahat ng mga bagay para mapaunlad po ang kanyang talento at pananampalataya. Hindi ko na po pakahahabaan pa ang introduction. Pakinggan po natin ngayon, isinasalin ko na po ang corona sa ating salita sa umagang ito kay Sister Mary Jane Rodrigo Rason. Amen. Amen. Alam nyo, kasi hindi ko talaga ito tatanggapin mga kapatid. Kasi sabi niya, hindi daw po siya marunong magsalita. Sabi ko, tuturuan kita magsalita. Sabihin mo, Papa. Ayan po. So mga kapatid, no, napakaganda nitong topic natin ngayong umaga, ngayong gabi, ngayong tanghali. Kasi po, it's all about mothers. Ayan po. Ang title po ng ating pong topic is Mother's Grace in Graying Years. Ang sabi dito, ang grasya ng isang ina habang siya po ay tumatanda. So, alam niyo po ba mga kapatid, no? Habang nung inaral ko to kagabi, alam mo ba, bawat point na nandito po sa topic, naiiyak ako. Sabi ko, ano ba to? Sabi ko gano'n, hindi ako to. Sabi ko gano'n, di ba? Puro pang comedy lang ako, pang kwela. So talagang napakaganda. Pagka po talagang ang pinag-uusapan ay isang ina, talaga pong ang puso talaga natin ay nananaig. Okay? So, simulan na po natin. Total naman po ay nakapag-pray na tayo kanina para po tayo ay makarami. So, ang sabi dito, no, Mother's Grace in Graying Years. So, hindi po ibig sabihin ng graying, no? Puro lang po pagpapaputi ng buhok. So, sino na po ba dito mga kapatid? Ang puti na ang buhok talaga. Literal. O, di ba? Si Ate Ning, ayan. Meron pa po ba dito hindi pumuputi ang buhok? Ayan. Lahat po ba dito ay pumuti na ang buhok, mga kapatid? O, ayan. Si Ate Nida, ayan. Si Ate Nisita, si Ate Minda, si Jenny. Jenny, puti na ba buhok mo, Jen?
Ayan. Konti Si pa lang, Ate, konti pa lang. ayan, konti. Si Ate Connie, mukhang black na black ang hair. Ako, Ate konti Connie, pa. anong ginagawa mo sa buhok mo at wala ka pang puti? O, di ba, nagsasalita siya na naka-turn off yung kanyang mic? Hinulayan ko lang konti, dark Alright. brown. Di ba? Oh, mga kapatid, huwag kayong mainis dahil kayo ay may pumuputi ng buhok. Hindi nyo po ba alam na ang puting buhok na yan po ay grasya habang po tayo ay tumatanda. So, ayan po. Muli po, magandang araw po sa inyong lahat. At bago po tayo magsimula, gusto ko lang po sabihin na ang mensaheng ito ay hindi lamang po para sa pandinig, kundi para sa puso. So sana po sa loob ng ilang minuto na to, maalala natin ang isang taong minsan naging buong mundo natin, ang ating pong ina. So, habang lumalaki tayo, di ba? Napapansin natin, maraming bagay ang nagbabago. Pero may isang bagay na hindi nagbabago. Ano po ba yun? Ang pagmamahal ng isang ina. Naririnig po ba ako na maklaro? Hindi po ba ako okay ba? Ayan. Loud and clear po. Yes po, ma'am. Okay, ang lakas ng boses ko, no? Dinig na ng kapitbahay namin. So, noong bata tayo, mga kapatid, no? Hawak niya yung ating kamay, di ba? Siya yung gumigising sa atin. Siya yung nag-aalaga kapag tayo ay may sakit, di po ba? Siya ay naghihintay kahit gabi na tayo umuwi. Di ba? Napupuyat ang nanay natin. Minsan nga lang mali tayo ng uwi para bang worried na siya, di po ba? And those things, akala natin normal lang yun. Di po ba? Akala natin madali lang. Pero mga kapatid, habang tumatanda tayo, saka natin naiintindihan, hindi pala normal yun. Milagro pala yun. Ayan, naiiyak na ako. Ayoko po umiyak. So, ang ating pong verse na ibibigay ko po sa inyo ay Proverbs 31 verse 28. Her children arise and call her blessed. Ayan. So mga kapatid, darating ang panahon na ang anak ay titindig at sasabihin, pinagpala ako dahil sa aking ina. Napakasarap pakinggan, di po ba? So ang ating point 1, ayan, ang pinag-uusapan natin kanina, ang mga uban ay luha na naging kasaysayan. So, tandaan natin mga kapatid, no? Ang mga uban ng isang ina, may mga puti. Hindi lang kulay ng buhok. Ito ay kasaysayan ng pagmamahal. So, tandaan natin, bawat puting hibla, ito po ay nangangahulugan na puyat sa gabi, pag-aalala sa anak, sakripisyong hindi sinasabi, sakit na tinatago, at pagod na kinakaya ng ating mga ina. So, may mga nanay din na, alam mo yon, hindi kumakain ng maayos. Di po ba? Inuuna ang anak bago ang sarili. Nagsusuot ng luma, pero ang anak may bago. Di po ba? Kasi mas binibigyan niya ng ng atensyon ng kanyang anak. Hindi na baling luma ang sa akin, pero ang sa anak ko ay bago. Agree po ba tayo, mga nanay? Nangyayari po ba sa atin yon? Not unless na tayo ay may kaya na ang ating mga nanay ay can afford to buy clothes, shoes, or anything that she wanted. At minsan, hindi natin napapansin, pero pansinin natin, umiiyak mag-isa ang ating ina. Madalas saan? Sa kusina. Pero, pag humarap na siya sa atin, nakangiti siya. Hindi niya pinaparamdam na talagang, alam mo yon, ang dami niyang problema. Di po ba? Minsan sa kwarto, hindi natin namamalayan. Kasi parang ang feeling natin, ng nanay natin, para bang casual lang. Palakad-lakad sa bahay. Di po ba? Nagluluto. Pero ang hindi natin alam minsan, mga kapatid, ang bigat na pala ng dinadala ng ating mga nanay. Di po ba? Umiiyak na siya mag-isa. Minsan tatanungin nga natin, minsan malungkot siya. Nararamdaman din ng anak yon. Minsan malungkot siya. Tapos, ayan, nagsisimula na ako maiyak. Tatanungin natin siya, Ma, okay ka lang po ba? Alam mo kung ano isasagot sa inyo ng nanay nyo? Yeah, okay ako. Ngumingiti siya ng
She looks so strong, but then deep inside, hindi natin alam kung ano yung kanya mga pinagdadaanan. Bukod sa problema, pera, minsan may pinagdadaanan pa sa relasyon nilang mag-asawa. So, di ba, nung bata tayo, hindi natin to nakikita. Akala natin ganyan lang talaga si mama eh. Di ba? Pero ngayon, kapag tayo na yung nagtatrabaho, kapag tayo na ang pagod, kapag tayo na yung walang tulog, doon natin sasabihin, ano kaya nagagawa lahat yon ng aking ina para sa amin? Lalo na kung marami kayong magkakapatid. Di po ba? Minsan, 5 kayo magkakapatid. Hindi natin, minsan ako napapatanong, ala, ito pala yung anak mo ate, pero lahat yun napag-aral niya. Minsan napapasabi ako, ang galing naman. Para bang kasi for me, parang 3 pa nga lang na anak, parang feeling ko hindi ko kaya di po ba? So, yung mga uban niya, mga kapatid, hindi lang yan sa edad. Luha yan ng hindi nakikita ng mundo. Tandaan po natin. So, ang point 2 natin dito, no, ang ina ay tahimik na bayani. So, pansinin natin, hindi lahat ng bayani maingay. Ang iba, tahimik lang sa kusina. Tahimik lang sa likod ng bahay. Pero ang buong pamilya niya ay nabubuhay dahil sa kanya. Di po ba? Minsan kasi ng mga noon-noon, ng mga nanay natin, tahimik lang na nagluluto, na nagsisilbi. Alam mo yun, pagising mo sa umaga, naka-ready na yung breakfast mo. Way back then, I don't know, hindi naman po ako masyado ganun katanda, pero yung mga nanay, kasi ang mga nanay before talagang sila ay mga housewife. Not unlike the new generation ngayon, they work and sometimes hindi na napupulfill ang pagiging housewife because minsan kumukuha na sila ng mga kasambahay para maasikaso din ang mga anak. Ayan. So may mga nanay na hindi marunong magreklamo. Di po ba? Napapansin natin yon. At hindi marunong sumuko. Ang nanay talaga hindi sumusuko yan, Tayo po ba mga kapatid, meron po ba sa inyo na sumuko na sa mga crucibles na nangyari sa atin? Sumuko na po ba kayo? Sinukuan nyo na po ba ang hirap ng buhay? Kahit pagod yan, kikilos pa rin yan. Kahit masakit ang katawan, nag-aasikaso pa rin yan. Di po ba? Atine, ganun ka po ba? Ako minsan, minsan masama pakiramdam ko. Pero nung time na nag-aaral pa yung anak ko, I see to it na talaga ang nanay ang nagpre-prepare ng mga gamit. 'Di ba? Papunta sa school, lahat yan. Although meron kang kasambahay, but you see to it na ikaw talaga, dahil ikaw ay nanay, gusto mo talaga na maasikaso mo talaga yung pamilya mo. 'Di po ba? Kaya minsan, alam nyo, balikan natin, nung mga bata-bata pa tayo, sino po ba dito yung naiinis pag pinagagalitan ng nanay? Taas po ang kamay. Sino dito? Yung tipo bang sasabihin natin ayan, si Ate Nida, yung tipo bang sasabihin natin, ano ba naman yan? Paulit-ulit na lang akong pinagagalitan. Paulit-ulit na lang yung tanong, di po ba? Ano po ba yung mga paulit-ulit na tanong ng nanay natin? Kumain ka na ba? Asan ka na? 'Di ba? Minsan malate ka lang ng konting oras. Nasaan ka na? Mag-ingat ka. Para minsan, para sa tingin mo, yung mga salita na yun, para bang nakakarindi na. Ito yung mga time na para bang, nakakainis naman lagi na lang ganito, di po ba? Mga paulit-ulit na lang. Pero ngayon, mga kapatid, naiintindihan na natin, hindi pala yun ingay. Di po ba? May realization po ba tayo, mga kapatid? Hindi yun ingay. Ito po pala ay ingay ng pagmamahal niya. Di po ba? Nagets nyo? So, pansinin natin, mga kapatid, ang bahay na walang nanay, hindi lang tahimik. Parang may kulang na bahagi ng puso natin. Parang pera, ang 100 pesos ay kung kulang ang 10 piso, ay hindi po siya mabubuo. Ganun po ang bahay natin kung wala ang nanay. Di po ba? Napansin niyo po ba yon? Lahat naman po tayo dito ay may nanay pa o yung iba po ay wala na. Di po ba? Ako nga pagka wala ako sa bahay at darating ako, sabi nila, Ma, ang tahimik ng bahay. Pero pag andun na ako, dumarating na ako, sabi nila, naku, ang ingay na naman ng bahay, umi-echo na naman.
Kasi ako po yung tipo ng nanay na kapag may pinuntahan isang lugar o may isang ginawa, ay talagang sinishare ko sa kanila, kinikwento ko, o ganito nangyari sa akin, ganun-ganon. So kaya parang ang tingin nila sa akin, ayan na naman, para na naman ako rumararat-rat na naman, ayan po. Ganyan po talaga, napakasarap po na may isang nanay sa isang bahay. So, ang ating point 3 dito, no, habang tumatanda sila, dapat lumalambot tayo. Tandaan po natin yon. May stage sa buhay natin na ang dating malakas na ina ay hunti-unti nang humihina. Kumbaga, para silang kandila, nauubos na sila. Di po ba? Napapansin natin? Tayo din sa sarili natin. We are aging. Napapansin din natin, unti-unti na tayong bumabagal kumilos. Di po ba? Sino dito ang nasa 50 plus na malakas pa? Ay salute. At madali na po tayong mapagod. Katulad din po ng ating ina. At mas makakalimutin na. Sino na ba dito ang makakalimutin? Ayan, karamihan na dito. Si Ate Neng, si Ate Nisita nakangiti. Ayan, mga makakalimutin na tayo. At nagiging bakit kaya kapag tumatanda, nagiging sensitive? Di ba? Ang dali-dali na nating magalit. Yung mga konting bagay lang para bang pinapahaba natin. Tapos sasabihin ng anak natin, ganyan talaga pag tumatanda. Pagpasensyahan mo na kasi nagiging sensitive. Di ba? So, at dito tayo ay sinusubo. Hindi kapag malakas sila, kundi kapag mahina na ang ating mga magulang. Di ba? Di ba? Minsan mapapansin mo, si mama na dating nagdadala ng mabigat, galing sa grocery, galing sa palengke, ngayon hirap na hirap na. Kumbaga parang, oy, tulungan niyo ako, ang bigat na ng dinadala ko. At tayo rin mga nanay ngayon, di po ba? Kapag meron tayong mga dinadalang mabigat na galing sa grocery, hindi na natin kaya, di ba? Not unless na talaga malakas pa tayo. Di ba? At doon tayo mapapatigil. Di po ba? Mapapaisip tayo, mapapatigil tayo. Yung kamay na humahawak sa'yo noon, nung bata ka, kapag umaalis kayo, namamasyal kayo, di ba nakahawak lagi ang nanay? Ngayon, ikaw na ang hahawak sa kanya. Di ba? Ganyan ba kayo sa mga magulang ninyo, mga kapatid? Di po ba? At ang ating point 4 dito, ang panalangin ng ina. Di ba? Hindi natin alam ilang beses tayong inililigtas ng panalangin ng ina. Habang tayo ay dumaan tayo mga kapatid na naging pasaway tayo. Sino ba dito ang walang experience nung nag-high school, nung nag-college, nung nag-elementary ay hindi naging pasaway? Meron ba? Dumating tayo din sa point na naliligaw tayo. Hindi natin alam. Yung mga kaibigan natin, pressure, di po ba? Gusto natin sumama sa kanila Gusto nating maramdaman kung ano ba naman yun, ano ba yung party-party na yan, di po ba mga kapatid? Dumating din tayo sa point na yan, na I don't know, baka meron kasing mga time na hindi pa tayo, ako po, hindi pa po ako Adventist nitong mga panahon na to, na talagang ang akin pong talagang trabaho, ako po ay executive secretary ng aking boss na Chinese. So kung saan ang meeting, nandoon po. Minsan they drink, nagso-socialize, minsan po kasama po ko kung saan po naroon. So nakikita ko they smoke. So I mingle. Ganun po. So dumating po yung time talaga nung nagpa-baptize na ako as Adventist, ay medyo nahirapan ako kasi sanay po ako sa trabaho ko na every Friday and Saturday ay ako po ay gumigimik. Kasi po parang nakalakihan ko po na nagkaroon po ako ng social life na ganon. Di po ba? So parang ako po ay nahirapan nang ako po ay naging Adventist na. Pero hindi naman po ako naligaw. Tayo mga kapatid, lahat po tayo ay naging matigas ang ulo. Meron po ba ditong hindi naging matigas ang ulo? Di ba? Lahat po tayo naging matigas ang ulo ng mga bata tayo. At alam niyo po ba, ang mga nanay natin ang lumuluhod, umiiyak,
at nagdadasal para sa atin. Para malampasan natin yang ating mga pasaway, naliligaw, at mga matitigas nating ulo. Yung mga choices natin sa buhay. Di po ba? So minsan hindi tayo aware, di ba? Pero baka yung protection natin ngayon, pinapanalangin lang tayo ng nanay natin noon. Di po ba? Kasi minsan, lahat yan eh. Lahat gagawin ng ina para maproteksyonan lang ang kanyang anak. So luluhod talaga yan. Hindi natin alam. Di ba? Pinagdadasal tayo ng ating mga ina. Kaya minsan nakala natin yung mga bagay na napagdadaanan natin, tayo lang. Hindi po mga kapatid. Yun po ay pinapanalangin ng ating mga ina. Iniluluhod sa ating Panginoon. At ang ating pong point 5, ang oras ay hindi na po mababalik. Tandaan po natin yan. At mga kapatid, ito po ang pinakamahirap na tanggapin. Na hindi na bumabalik ang oras. Di po ba? Minsan, iniisip natin, ay may time pa. Pero, habang iniisip natin yon, lumilipas ang panahon. Di ba minsan nakaupo ka lang dito, nag-iisip ka, nakakanumbaba ka, and you were thinking, mga nagpaplano ka. Pero mga kapatid, ang oras lumilipas. Nakaupo ka ng 2 o'clock, makikita mo, 5:00 na pala. Di ba? Minsan nga nag-i-scroll ka ng Facebook, nanonood ka. You never know, 6:00 na pala ng gabi. At it's time to, gagawin mo na yung mga iba mong gawain. So, ganun kadali. Lumilipas talaga ang panahon. At darating na ang araw, mga kapatid. Hihilingin mong marinig ulit ang boses niya. Nakakaiyak. Di po ba? Yung akala mong natural lang, na very casual. Pakalat-kalat lang ang nanay mo sa bahay, nakikita mo na siya nagluluto, naglalaba. Talagang darating po yung araw. Parang gusto mo na ulit mabalik ang nanay mo sa ganun. Di po ba? Hihilingin mo na marinig ulit ang boses niya. Kasi ang tahimik na ng bahay. Lalo na po pag wala na po yung mga nanay natin. Di po ba? At hindi pera ang gusto ng nanay natin. Tanda po natin. Habang tumatanda ang ina, pwede na po, naiiyak ako, talagang hindi ko napipigilan. Habang tumatanda ang ating mga ina, hindi siya naghahanap ng material. Tandaan natin yun. Ano po ba ang gusto ng mga ina? Tayo mga ina. Ano po ba ang mga gusto natin sa ating mga anak? Di po ba ang oras? Ang mayakap lang kahit konti ang ating mga anak at ang ating mga ina. Ang makausap, kahit konti lang, di ba? I-chat mo, tawagan mo, at yung mga presence natin. Yan ang gusto ng mga ina. Hindi sila humihingi na, anak, regalo mo naman ako ng Louis Vuitton. Anak, bigyan mo naman ako ng ganito. No. Some mother are not like that. Hindi lang natin alam. Kunti lang. Mga ganito lang hinihingi ng ina natin. Pero alam niyo mga kapatid, itong mga kunting bagay na to, hindi pa natin na ibibigay. Di po ba? Madalas hindi natin na ibibigay ito. Especially pag malayo yung mga nanay natin. Lalo na pag mga nasa Amerika, magkakahiwalay pa. Ang nanay natin na sumusugod sa ibang bansa para magtrabaho. Bakit ba siya nagtatrabaho? Para din po sa atin, di ba mga kapatid? Minsan nga minsan simpleng kamusta lang. Para bang kamusta ka na? Pero sa puso nila mga kapatid, no? Malaking bagay na yun. Tandaan po ninyo, yung mga thank you, yung mga I miss you. Kasi ang mga nanay minsan, hindi sila yung loving. Minsan, hindi ko alam bakit. Hindi sila mahilig mag-I love you. Some nanay and mothers are not like that. Not, I don't know, this generation. Tayo, mayaman na tayo ngayon sa I love you eh. Di po ba? So, ang ating point 7, ang ina po ay larawan ng Diyos. Ayan. Yan. Ang pagmamahal ng ina, hindi po yan sumusuko. Laging bumabalik, laging nagpapatawad, at laging nag-aantay.
Ganyan din yung ating Diyos, di ba mga kapatid? Minsan nawawala tayo. Nawawala tayo sa ating Panginoon. Ganyan din siya, hinihintay niya tayo. Kaya minsan, kung gusto mong maintindihan ang pagmamahal ng Diyos, tandaan natin kapatid, tignan mo ang nanay mo. Para maintindihan natin kung gaano kung gaano rin tayo kamahal ng ating Diyos. 'Di ba? May araw na, ito mga kapatid, this is the sad reality. May mga araw na wala nang tatawag sa iyo. Wala nang mangangamusta sa iyo, 'di ba? Wala nang tatawag sa iyo. May araw na wala nang mag-aalala kung kumain ka na, at may araw na hahanapin mo yung boses na dati mo tinatakasan. Kasi nga 'di ba, rinding-rindi tayo kapag pinagagalitan tayo ng nanay natin. Para bang we are so irritated pag inuutusan tayo. At doon mo maintindihan mga kapatid, ang pinakamahalaga pala ay hindi pera, hindi trabaho, hindi achievement, kundi ang mga taong nagmamahal sa iyo habang wala ka pang alam sa mundo. Tandaan po natin yun. So mga kapatid, no, habang kumukulay abo ang buhok ng isang ina, mas lalong lumalalim ang kwento ng kanyang pagmamahal. So sa bawat uban na yan na tinatawag natin at tinatago natin yan, pinapakulayan natin, pero hindi ko naman po sinabing masama magpakulay. Di po ba? So yung bawat uban na yan na nandito sa buhok natin, tandaan natin, sakripisyo, pagod, luha, at pag-ibig sa atin ng nanay natin, ng ating ina. Kaya mga kapatid, no, kung mga may nanay pa po kayo ngayon, lahat po dito ng nasa Psalms Prayer Warriors at lahat po ng mga nakikinig sa Facebook Live, huwag mong ipagpaliban ang pagmamahal mo sa Kanya. Dahil hindi natin alam hanggang kailan natin siya maiyakap, mga kapatid. Tandaan po natin yan. At ito po ang huli ko masasabi, bago po tayo bumaha ng luha, kung may isang bagay na hindi natin dapat ipagpaliban, iyon ay ang pagmamahal sa taong unang nagmahal sa atin, ang atin pong ina. Yan po. Maraming salamat mga kapatid at thank you po sa inyong lahat. Amen. 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 Wow. Yan po. So, ako nga, naalala ko ako rin po pala ang host. At ibigay, kasi naiiyak ako mga kapatid, sobrang mo yon. Hindi ko na alam. Nakakaiyak talaga, Ate NJ. Naiyak ako, naalala ko yung mother ko. Talaga po. Ayan po. Hindi ko na alam. Ate Neng, ikaw na pala yung magbibigay ng appeal song. Ayan Oo, po. kasi palit tayo eh. Ikaw nagsalita, kaya ako ang kakanta. Ayan Okay. po. Pakinggan po natin si Ate Neng. Thank you, MJ, sa napakagandang ang topic natin ngayong umaga at nabigyan mo ito ng justice. Okay? Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. Rose of Sharon, show me how to grow in beauty in God's sight. Fairest of 10,000, make me a reflection of your love. The stars shine down. Let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I'll follow.
Anywhere you open up the door. Let your words speak to me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Day star shine down on me. Let your love shine through me in the night. Lord, I see in a world that's dying, wounded by the master of deceit. Groping in the darkness, haunted by the years of past defeat. But when I see you standing near me, Lord, shining with compassion in your eyes, I pray, Jesus, shine down on me. Let your love shine through me in the night. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Let your words speak to me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Amen. Maraming salamat po, Amen. Ate Kong, sa magandang awit. Yes? Amen. Amen po. So mga kapatid, tayo po ay manalangin. Ama namin mapagmahal na Diyos. Maraming salamat po sa buhay ng aming mga ina. Salamat sa kanilang pagmamahal, sakripisyo, pag-aaruga at mga panalangin walang sawang inaalay para sa aming pamilya. Panginoon, patuloy mo po silang bigyan ng lakas. Kami rin po ay bigyan mo ng lakas, mabuting kalusugan at kapayapaan sa puso. Turuan mo rin kami mga anak na mahalin, pahalagahan at alagaan sila habang may panahon pa. At sa pamamagitan ng pagmamahal ng isang ina, mas makita pa namin ang iyong dakilang pagmamahal sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Naiyak ako. Pinaiyak din ako. Picture. Ayan, tayo po ay magpitsura na at nasira na po yung